Eto tayo guys, update tayo about sa Kimbao Ganap for today. Ito pa yung topic natin guys ay sino ang mas maraming naipundar kila Kim Chu at saka si Paolo Avellino. Sino ang matipid tuwing nagtatravel sila? Paano pinaglaban ni Kim Chu si Paolo sa mga issue sa kanila? Kaya ito po isa batay sa mga ulat guys at panayam ang diskusyon sa showbiz guys ay narito ang mga sagot sa mga tanong kung sa Kimbao guys, tandem na si Kim Chu at saka si Paolo Avellino. Unang tanong po sa atin guys ay sino ang mas maraming maipunda? Ayon sa mga ulat sa industriya guys at sa mga reaksyon ng mga nadahama na naging paksa sa mga talakayan ng showbiz guys at commentors gaya ni Christine Farmid guys, si Kim Chu ang itinuturing na mas maraming naipunda na hari-harian at negosyo. Ayon sa mga showbiz reporters at commentors gaya ni Christine Farmid, si Kim Chu talaga ang itinuturing na mas maraming naipundar kumpara kay Paolo Avellino. Narito ang ilang dahilan kung bakit mas malaki ang naipungyaman at ari-arian ni Kim Chu. Habang mas mahabang karir at endorsement, halos 2 dekada na nasa top ng showbiz si Kim bilang Chinita Princess guys. Bukod sa sunod na teleserye at blockbuster movie guys, siya rin ay mukha ng napakaraming sikat na brand at commercial endorsement. Mga ari-arian at negosyo, kilala masipag at mag-invest si Kim guys. Yan po, sa mga mansion naman guys ay mamahaling sasakyan at iba pang negosyo kaya ng kanyang bag company na House of Ipurudani. Dahil sa yaman ni Kim guys ay naging biruan pa mga social media na dapat niyang magpapiho ng prenuptial agreement. Gayunpaman, di pinapaliwanag din ng mga komentarista na hindi naman mahirap si Paolo. Sadyang napakatahimik lang ang aktor at hindi ito hilig i-display or i-flex sa social media ang kanyang ari-arian. Nakatayos pa lang ang topic guys ay kung dahil sa halos 2 dekada niya pananatili sa showbiz bilang isa sa mga pangunahing leading ladies, bida sa mga teleserye at blockbuster movie at sa makmak na brand endorsement, nakapag-ipon si Kim ng malalaking yaman. Ang mga sasakyan at mga investment dahil dito guys ay biniro pa ng mga fans si Kim na makaroon sila ng prenup agreement sakaling magpasang sila. Mayroon pa man guys ay pinagtanggol din si Paolo dahil kilala ito na hindi lamang mahiling mag-flex o mag-post ng kanyang mga personal na ari-arian sa social media. Ngunit napagpamayan na rin ng kanyang mga estado sa buhay at pagiging responsible provider. Yan po, tumpak po ang mga obserbasyon natin at iyan ang mga eksenang dinamika sa pagitan ng kanilang mga tagahanga at publiko. Narito ang ilang karagdagang detalye kung bakit nananatiling matatag ang estado ng dalawa sa kabila ng mga biruang ito. Seryosong inventor si Paolo. Bagamat hindi nagpropose si Paolo ng mga material na bagay, kilala siya sa industriya na may mga investment sa mga negosyo at tech-related starts up bukod pa sa kanyang tita bilang isang premiado at in-demand na aktor. Respeto sa kakayahan ng isa't isa. Eto guys,
Pareho silang financially independent at nasa tamang edad. Kaya naman ang issue ng pinapay na natiling biruan lamang sa labas. Habang sa totoong buhay ay mataas ang respeto nila sa kanilang nararating. Diskreto sa personal na buhay. Ang pagiging nonchalant o tahimik ni Paolo pagdating sa kanilang kayamanan ay tugma sa kanilang personalidad na mas lalong makikita sa kanyang sining at pag-arte kaysa sa kanilang mga ari-arian. Pangalawang topic natin guys ay sino ang matipid tuwing nagbiyahe o travel? Kilala si Paolo Avelino na mas matipid o may pinakasimpleng pagdating sa personal na buhay at biyahe guys. Ayan po, siyempre kilala naman natin si Paolo sa mga ganyan. Hindi man siya yung tao talaga na mahilig maggasto. Si Paolo talaga ang mas lalang matipid at simpleng bumabiyahe. Ito ang may dahilan kung bakit napansin ito ng mga tagahanan na guys. Ito po guys, minimalistang estilyo. Mas gusto ni Paolo na walang arte o simpleng itinerary kung saan naari lang siyang maglalakad-lakad, kumuha ng litrato gamit ang kanyang kamera at umiiwas sa mga mamahaling aktibidades. Practical na pamimili. Habang si Kim ay mahilig sa mga branded na gamit at masikat na atraksyon, si Paolo ay mas kontento na sa mga simpleng kainan at karanasan. Hindi mapagmarano niya. Bihira ang post ni Paolo na malungho sa kanyang social media habang naglalakbay na nagpapakita ng kanyang pagiging pribado at part ay practical sa pera. Ayan po, siyempre, galing alam naman din natin na galing si Paolo sa pan, diba? Bagaman pareho silang nakakalipad sa iba't ibang bansa para sa kanilang mga international show at personal innovation, gaya ng Dubai at Paris ay madalas napansin ng mga tagahanga at katrabaho na napakanantsalan at simple lang si Paolo. Si Kim naman ay kilalang gastador sa mga gandang karanasan at extreme activity gaya ng mga skydiving sa Dubai. Ngunit sa isang vlog ni Kim habang nasa mall sila sa Dubai, pabiryon niyang sinabi na gagamitin niya ang credit card ni Paolo at libre naman ng akbo ng buong team para sa tanghalian. Eksakto ang tagpuan guys at iyan ang dahilan kung bakit kinakiligan ng gusto ang kanilang Dubai vlog. Ang galanteng kilos na yun ni Paolo ay ang nagpapatunay na bagamat natipid at simple siya para sa sarili, hindi siya madamot pagdating sa mga nakapaligid sa kanila at kay Kim. Ipinapakita ng kanilang mga biyahe ang magandang balance ng kanilang personalidad. Si Kim bilang ang spontaneous adventurer. Yan po si Kim Kay. Siyempre, kilala natin si Kim sa ganyan. Siya ang nagdadala ng enerhiya sa biyahe habang kumagasto para sa mga lifetime expenses gaya ng skydiving at mahilig magdokumento ng bawat masiyang anggulo. Paolo bilang ang steady provider. Siya ang nagsisilbing angkor ng grupo guys. Tahimik lang na sumasama ngunit pagdating sa oras ng bayaran o pangangailangan ng team ay handa siyang maglabas ng credit card na walang pag-alinlangan. Ang kaibahang ito ang kanilang ugali pagdating sa pera at paglalakbay ng isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi ng mga fans na perpekto silang match. Kinukumpleto nila ang mga kakulangan sa isa't isa. Ayan po guys. Sabi nga nila guys, sino ang mas maraming naipundar? Kim Chiu at si Paolo Avelino. Sino ang matipid na nag-travel?
sila. Paano pinaglaban ni Kim Chu si Paolo Avellino sa mga issues sa kanya batay sa ulang kaysa panayam at diskusyon sa showbiz. Narito ang mga sagot na yun ng tanong ukol sa Kim Pao tandem kina Kim Chu at saka si Paolo Avellino. Ito po guys, number 1 po guys, ang sino ang mas maraming naipundar. Ayon sa mga usap-usapan sa industriya at reaksyon ng mga kagahanga guys. Siyempre, eto guys kung paano ipagtanggol ni Kim Chu si Paolo Avellino sa mga issue. Eto guys tayo ipinapaglaban ni Kim Chu si Paolo Avellino or ipinagtanggol ni Kim Chu si Paolo sa pamamagitan ng pananatiling kalmado, positibo at pag-iwas sa mga salita na masama laban sa mga kritiko. Sa mga panayam at preskon kung saan madalas intrigahin si Paolo sa kanyang pagiging tahimik o nonchalant at magiging sa mga issue o sa kanyang totoong buhay at relasyon. Ginagamit ni Kim ang kanyang masayahing personalidad upang saluhin ang aktor, protektahan ang image nito at ibahin ang direksyon ng usapan upang hindi ma-pressure si Paolo. Suporta din si Kim sa pagtatanggol sa kanilang mga project tuwing may mga pambabatikos o issue sa schedule at ratings na nagpapakita sa kanilang matatag na loyalty sa kanilang tambangan. Ayan po guys, iyan po. Narito ang karagdagan paglinaw kung paano partikular na ipinaglalaban at sinasalag ni Kim Chu ang mga issue at pambabatikos na ibinabato kay Paolo. Paano pinaglaban ni Kim si Paolo sa mga issue? Pagtatanggol bilang nonchalant. Madalas mapuna si Paolo sa mga press conference at interviews dahil sa kanyang seryoso, tahimik o tila walang pakialam sa aura. Palaging sumasalo si Kim sa pamamagitan ng papapaliwanag sa media na sadyang mahiyain o malalim na umusip si Paolo sa totoong buhay. Kaya nagagawa niyang paganahin ang mood gamit ang kanyang trademark na tawanan. Pagsupil sa mga issue na nakaraan. Tuwing nauungkat ang mga lumang issue ni Paolo kaya ng kanyang pagiging ama o ang relasyon niyang dating karelasyon pumapasok si Kim upang ibahin ang takbo ng usapan. Dahas ang ipinapakita ni Kim ang paghimasok ng publiko. Suporta laban sa mga bashers. Sa tuwing may mga negatibong komento mula sa mga kritiko na nagsasabing ginigit-git ko nakikisakay lang si Paolo sa kasikatan ni Kim, na mariing pinupuri ni Kim ang talento, prosperyo at profesionalismo ng aktor. Palagi niya pinapaalala sa mga fans na malaki ang naitutulong ni Paolo sa tagumpay ng kanilang mga proyekto gaya ng Linlang at Black Show with Secretary Kim. Ayan po guys tayo. Eto guys yung reaksyon ni Paolo sa pagtatanggol ni Kim sa kanya o ang yung pag-usapan natin na iyang yung pinakabagong ganap sa kanilang tambalan. Ito po yung reaksyon ni Paolo guys. Tingnan natin ang parehong paksa para sa mga makakaugnay. Ang reaksyon ni Paolo Avellino at ang kanyang mga pinakabagong ganap ngayong taon. Ang reaksyon ni Paolo sa pagtatanggol at piriling ng media. Pagtanggap sa kulitan at pag-alalay ni Kim. Hayagang Hayagang pinupuri ni Paolo ang posibleng enerhiya ni Kim. Sa set at mga press-con, inamin niyang malaking tulong ang pagiging masayahin ni Kim upang magaan ang mabibigat na emosyon sa trabaho at upang masanang ang mga personal na tanong. No hard feelings. Sa usaping relasyon guys ay ng usisa
request ukol sa kanyang tunay na relasyon kay Kim. Sinabi ni Paulo na no hard feelings at tanggap na niyang bahagi ito ng industriya. Nilinaw niya ang nirerespeto niyang pinagdadaanan ng aktres kaya hinay-hinay lang ang kanilang diskarte. Todo papuri sa talento ni Kim. Diretsahang din sinabi ni Paulo na hindi siya mag-aatubiling tumanggap ng mga rom-com na proyekto kung hindi si Kim ang kanyang kasama dahil believe siya sa dedikasyon nito. Mga pinakabagong ganap sa Kim Pao. Matagumpay na Love Kim Power Tour, guys. Narito ang mga April at May official na inilunsad ni na Kim at Paulo ang kanilang kauna-unahang international tour sa United States at Canada, gaya ng Redwood City, Anaheim, Edmonton at Toronto, kung saan ay dinagsa sila ng libo-libong global fans. Ang alibay sa Free TV. Matapos maging matagumpay na serye sa Prime Video, ang kanilang cute suspense drama na Dalibay. Ang bagong katotohanan ay nagsimula na rin ipalabas sa Free TV sa kapamilya channel ng A to Z at All TV upang mas mabot na monopal na manonood. Bagong proyekto, guys, inanunsyo rin ng mga bagong pagtatambal at dalawa para sa mga isang napakapananwik na serye na pinamamagatang Kopino na magtatampo pa ng mga aktor mula sa South Korea. At bago natin tapusin yung ating updates, guys, is-shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating updates. Maraming salamat, guys, at always stay positive. For more updates about Second Prowess, please follow us for more updates.